for today's video ay samahan niyo po ako sa project renovation ng aming store branch at tunghayan natin kung ano ang pwede nating matutunan sa construction team pagdating sa pag-renovate o pagtatayo ng bahay o establishment. At ito ang itsura ng store bago simulan ang pag-renovate. Ang salamin ay nababakbak na at ang mirror layer nito dahil sa dito sa side na to ay talagang nagmo-moisture or labis ang pagbabasa ng wall, lalo pag tag-ulan. Tapos ang wall, ayan, lumulobo na ang pintura dahilan para magbakbak ito. Bukod sa dekada nang nag-umpisa ang store dito, dahilan para maging luma, kumupas at masira ang mga pintura, ay for sure merong mali o kulang. Dahil sa kabilang wall ay hindi naman lumobo ang pintura at hindi nasira ang salamin. Simula na ng pagbabantay renovation dahil gabi gagawin ang renovation hanggang alas 3 ng madaling araw at kailangan itong bantayan dahil marami ditong mga gamit at mga produkto na pwedeng mawala o masira, kaya kailangan may magbantay. Kaya naman mula sa aking duty sa trabaho ay diretso bantay na hanggang madaling araw. As you can see, kinakalikot na ni Mr. Electrician ang wirings dahil magdadagdag ng lights o bulbs sa room and to check na din kung may grounded ba para maiwasan ng short circuit sanhi ng sunog. Habang nagsusukat at nagkakabit naman ang mga panday, sinimulan na nilang tanggalin ang poste siyang pinagkabitan ng salamin para lumuwang naman sa area na yan. Maingat nga nilang binabaklas ang salamin para hindi sila mabasagan at masugat. Mahirap na, baka kulangin pa ang gasto ng medikasyon kaysa sa sahod nila. Inabot na sila ng oras-oras dito sa pagtanggal ng poste kasama ang salamin na to dahil grabe ang kapit sa dami pa naman ng epoxy ang nilagay dito. Ito naman si Mr. Pintor na namong problema dahil inaabot siya ng siyam-siyam bago makapagpatong ng pintura dahil sa moist ng pader, kaya sobrang tagal matuyo nito. Sinabayan pa ng gabi-gabing pag-ulan kaya sobrang natagalan talaga matapos sa pagpipintura. At ito nga pala ang pinaka-problema. Dahil sa sobrang pagtutubig ng wall ay lumulobo na ang pintura dahilan para mabakbak ito. Ang pangit lang kasi hanggang ngayon natapos na ang renovation ay ganito pa rin ang itsura. Well, ano nga ba ang problema? At ito nga ang nakita nilang dahilan na posible daw na hindi na skim coat ang pader ng establishmentong ito. Kaya tumatagas ang tubig sa pader pag maulan. Kaya tips sa mga magpapagawa ng bahay o ng ganitong commercial establishment ay siguraduhin na ma-skim coat ang pader para maiwasan ang ganitong problema. Ay nga po si engineer, minamanduhan ng kanyang mga tao para sa magiging kaayusan o anumang setup o anumang pagbabago sa kaayusan nitong salon. Done na itong pagtatanggal ng salamin at talaga namang nahirapan sila dahil sa sobrang kapit nito. 3:37 in the midnight morning rather. So ayan, kakalabas lang nila. Hindi ako pwedeng magtagal dito kasi daling araw pa ngayon and baka mapasok tayo ng kung sino, no? Wala pa naman tayong armas dito. Mahirap na. So exit na ako. See you sa next day ng renovation. Good night. Inabot nga ito ng more or less sa 3 linggo ang renovation, kaya hindi ko na po patatagalin pa ang resulta at naging outcome ng renovation ng aming store branch. I hope na meron po kayong konting natutunan sa video na ito, at bago ko nga pala ipakita ang outcome ng renovation at kung gaano ito kaganda ay gusto ko nga palang magpasalamat sa management, sa aming OM na si Miss Bell, kay Miss Rosette, kay Mr. David Charlton and kay Miss Laura Charlton and sa buong team ng David Salon. Maraming salamat po for having opportunity na mapaganda at maparenovate itong aming store branch. Kaya naman ayan po, tag-igihan pa namin ang aming pong paghahanap buhay para mas makapagbigay po ng magandang serbisyo sa ating pong mga kliyente. Maraming salamat po and more power sa David Salon team.
I